Nababahala ang veterinaryo ng Maynila sa epekto ng kakulangan umano nila ng bakuna kontra rabies. Kasunod po yan ang pagkamatay ng isang dalagita na kinagat na aso noong Pebrero. Saksi si Maki Pulido. Sa gitna ng isang birthday party sa Tondo, Maynila noong February 10, biglang nagkagulo ang mga tao. Isang aso ang makikitang tumatakbo palayo. May kinagat na pala itong 8 tao. Isa sa kanila ang 13 taong gulang na si Jamaica. Nakagat si Jamaica habang nasa Vitas Park. Pero lumipas pa ang 2 buwan bago ipinagtapat ng dalagita sa kanyang magulang ang nangyari. Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Mama, hirap na akong uminom ng tubig. Mama, baka may rabies na ako. Doon sa narinig ko na may rabies, sabi ko, bakit? Nakagat ka ba ng aso? Tandaan mo ha, mahal naman kita ha. Pati kami lahat ha. Isinugod sa ospital si Jamaica at kinailangan ng igapos dahil sa paglala ng epekto ng rabies sa kanya. 12 oras mula nang siya'y ipasok sa ospital, pumanaw ang dalagita. Hindi ko tanggap. Hirap kasi yung alam mo, hindi mo ina-expect na mawawala siya sa amin, biglaan. Bago pang insidenteng yan, may pumanaw na rin noong August 2023 matapos kagatin ng aso. Ayon sa veterinaryo ng Manila City Hall, naiwasan sana mga ito kung wala silang shortage ng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Yes. Opo. Dati naman po kasi nagsisiro cases kami dito. Talagang intensive po talaga yung vaccination namin noon. Dahil umano yan sa isang mandanas ruling kung saan pinasasagot sa lokal na pamahalaan ang pagpondo sa maraming serbisyo, kabilang ang pagbabakuna sa mga hayop. Kung noong 2021, mahigit 70,000 aso ang nababakunahan sa Maynila sa loob ng isang taon. Pagpasok ng 2022, 30,000 na lang. Pagpatak ng 2023, mula 0 cases. Nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies sa Maynila. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Sa Anti-Rabies Act of 2007, nakasaad na bahagi sa responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado. Sabi ng animal rights group na POS, may responsibilidad din pati mismong pet owner. Yung mga aso, hindi lang nasa loob ng bahay or bakuran, pinalalabas din sila. So, nagkakaroon tuloy ng rabies incident sa labas. Kadikit daw ng pagbabakuna, pinapayo ring ipakapon ang mga aso at pusa para bumaba rin ang bilang nila na karamihay napapabayaan sa kalsada. Sa Manila City lang, mahigit 50 asong kinuha sa kalsadang isinasailalim sa euthanasia kada linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.